from the media. Thank you po at hindi niyo po kami hindi niyo po pinahiya actually. Naiya ako. Kaya Ma'am Jovelyn kasi medyo ano lang po talaga to. Magandang hapon po. Welcome po sa BPMII press con po. Bagong Bansang Maharlika International Incorporated. Umpisa na po natin yung program. Request ko lang po si Pastor para po ng opening prayer natin. So, tayo po lahat ay tumayo. Sandali po. Sabi ng Bible, in everything you do, put God first. So, tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, ipapasalamat po kami sa araw pong ito na pinagalamig po sa amin. Dalangin po namin, Lord, ang patuloy na pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Bigyan niyo po kami, Lord, ng wisdom, Panginoon, upang ang lahat ng aming pong tatalakayin ay maging maayos sapagkat Ikaw ang Diyos ng kaayusan. At hinihiling po namin, O Diyos, na Ikaw ang siyang patuloy, Lord, na magbigay ng mga tamang pananalita, mga tamang damdamin, Panginoon, sa bawat isa po sa amin upang Ikaw lamang, O Diyos, ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Salamat po ng marami sa bawat isang narito ngayon. Dalangin po namin sa pasimula hanggang sa matapos, Lord, ang mga bagay na ito ay matapos po ito ng mapayapa. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Again, welcome po all leaders from our internet. Ay, wala. Saan na lang ako? Talas naman yata eh. Hindi po yung baka nakalupat. Hello. Ayan, hello. Ayan. Again, welcome po to our Bagong Bansang Maharlika International Incorporated Press Con in the presence of our National Director, Ma'am Jovelyn Tibuasan po, and Sir Tibuasan po. Ito pong ating maikling salo-salo po ay isang imbitasyon para sa lahat po ng mga kaibigan natin sa media ngayon, bisita, para po sa isang paglilinaw ng mga ilang-ilang issue po na medyo lumabas na po sa media. Kaya po, ako rin po bilang taga-media, nagpapasalamat sa inyong mga kaibigan ko na nandito po kayo para tulungan kami sa aming pong foundation. Ito po ay non-government organization. So, Ma'am Jovelyn Tibuasan po will clear everything and will enlighten you to what's with Bagong Bansang Maharlika International Incorporated. Okay, good afternoon everyone at pasensya na kayo, medyo nalate ako ng konti. Malaking bagay din kahit pa paano na Hello. Okay, ulitin ko lang, magandang hapon sa inyo lahat at nagpapasalamat ako, nandito kayo sa aking harapan. Malaking bagay kahit paano mabigyan natin yun ng linaw yung issue na kumakalat sa buong Pilipinas. So, bago lang nagkaroon tayo ng issue or napanood namin sa GMP7 yung technical issue regarding sa VVMII. Although, ginamit siya na without a courtesy from VVMII, so lubos akong nagdadalamhati sa mga na teacher. Kasi teacher pa yung dalawa doon na na-terminate. Tapos, for the sake lang pala na malinis ang puso nila para tumulong para sa sambayan ng Pilipino. So, hindi natin malubos maisip, technical din silang sinet up. So, wala na tayong magawa. Nangyari lang nangyari. So, regarding dito sa BBMI, magpapakilala lang ako ang isa sa mga National Directors Officer ng Bagong Bansang Maharlika BBM International Incorporated. And then the NGO po. It's not the government. Maraming nagtatanong regarding dito saan nanggaling yung pondo.
So, matik na yan sa atin. Bakit tinawag na non-government? Kasi kung government to, hindi naman kami magpupunta as a NGO, di ba? Bakit tayo magpapakahirap? For the purpose of BBMII, para tutulong sa Luzon, Visayas, in Mindanao, individual po. So, malaking bagay kahit papaano individual maibigay yung tamang tulong ng BBMII. Kasi nagtataka yung iba, bakit daw NGO? May mukha ng presidente, di ba? So tayo po is tutulong. That's a common sense lang po. Yung pagtulong natin sa sambayan ng Pilipino, dinadaan natin for legality. Kaya po yan sila nagkakaroon ng position as a regional director, province director, municipal director, and district director, and barangay director. Kasi yung fund po from BBMII, hindi po namin dinaan sa government. Kasi individual po namin siya ipapatamasa sa sambayan ng Pilipino. So ngayon, asa organized pa lang po siya, pero matikto po sa amin, agad-agad na kaming nagbibigay ng tulong. Pag may ID na kaagad, halimbawa, ngayon, nagpa-ID lang sila, bukas, kung nagkasakit man o na-disgrasya, may financial assistance na agad-agad. Iba pa yung tunay na tulong doon. From the National Director's Office, nagbibigay kami 1,000 to 5,000 up na financial assistance. Yung issue po regarding doon sa kumakalat at nakakahiyang sabihin, maraming naapakan, milyon-milyong mga tao kasi nakakahiyang sabihin, may mga dignidad naman yung mga director na na-appoint. Kasi mostly, ang isa sa mga qualification ng director is a professional graduate bago ka magiging director. So, nagtataka lang ako, gano'n na lang sila bastos-bastusin. Hindi naman po sila in-appoint lang basta-basta. Kumbaga, ginusto man din siya sa posisyon, pero doon yung kumbaga kalidad ng pagkatao niya para humarap din kung anong klaseng akusa. Yung mga technical issue, like mga pa-ID, isa po yan sa lilinawin ko ha. Registered po kami sa SEC, pero hindi po kami nagpapabayad ng ID. Yung sa ID na sa amin daw, di ba? Ang advice ko lang, Luzon, Visayas, and Mindanao, mabilis lang mamigay ng financial assistance. 1,000 to 5,000 pesos yung minimum na pamimigay. Why? Sila mismo papagawa ng ID nila. Ang technical issue lang doon, sinisi sa amin. Kasi bakit daw naniningil? Nakakaya. Magkakaroon kayo ng financial assistance, 1,000 to 5,000 up financial assistance sa maliit na halaga. Kukunan mo pa yung tao na sinisi pa sa amin, di ba? So, yun lang gusto kong malinaw para sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Siguro, magbibigay man ng malinis ang intensyon ng tao para sa kapwa. Huwag naman siguro, bahira ng kahihiyan, yung mga voluntaryong nagpakahirap. Kaya yun lang lubos sa masakit sa amin minsan. Hindi man kami naghihiling kahit pasalamat. Ang sa amin lang naman, makatulong kami. Samahan na lang ng respeto. Kasi yun ang napakahalaga talaga sa bawat isa. Kahit gaano ka-legit ng tulong mo, nagko-courtesy kami, nagpapa-accredit kami. Ang nangyari, pag nagpapa-accredit, hindi nakakarating sa probinsya. Pero mostly nagkakaroon ng technical problems sa provinces. Kasi hindi nila alam sa national offices nila. So gusto ko sana bigyan nyo ng linaw kahit papaano makatulong man kami at malaking bagay sana. Kaya nandito ako sa inyong harapan. Gusto ko rin iparating sa inyo malaking bagay po na kahit papaano yung mga tao na hindi naman sila minamaltrato kumbaga. Kasi mostly nakakaawa, yung iba pala nakulong pa. Isipin mo ha. Teacher yun, bago lang sila na-terminate, dalawa pa naman. Voluntaryo silang nag-ikot, set up pa silang hinuli. Ang di ko lang rin malubos maisip, bakit din sila nag-ikot na hindi rin sila nag-courtesy sa amin? Kasi sa amin po, bago ka po magkanta ka sa director by the area, may appointment ka. Notaryado po yan ang attorney namin. Hindi po kami nag-authorize mag-ikot pag wala kang appointment at hindi ka talaga legit na director ng BBMI. So isa lang sa mga taong huli daw na masasabi, wala nang magawa, nandoon na raw sa agad-agad sa harapan ng presento. So yun na nga at nalabas na agad sa media. Ang sinasambayan ng Pilipino ngayon, Bayan, Luzon, Visayas, and Mindanao, walang iba. Pinaka-main. Dalawa kami ang kumakalat ngayon sa buong Pilipinas. Ako lagi centralized. So nilinaw ko naman yun sa taga-BNDI at kinausap ko yung pinaka-head. Lalo na yung pumunta doon na tao namin. Ang sabi daw, wala man daw problema.
bakit nagpamedya? Di ba? Walang problema. Dapat huwag magpamedya kasi that's a technically. Pwede kami doon magano ng cyberbullying at saka cybercrime. Dalawa pa kami ng presidente. Mabait yung presidente. Ako talaga hindi Pag alam kong agrabyado talaga ako, laban kong laban. Kaya kong itaya yung buhay ko para lang sa kahihiyan ng pagkatao ko. Ganun kasi yung prinsipyo ng buhay ko. So yun, isa sa mga preparating ko lang, gusto ko nagpapasalamat. Makatulong man din kami ng tama as a voluntarily ng mga director by the area. Malaking support na kahit paano bigyan sila ng protekta. Hindi man kami naghihiling ng kung ano o pasasalamat dito. Yun lang ang sana maparating namin para may bigay na agad sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasi gusto na rin namin ibigay na Wala lang kaming pagbibigyan kasi pagbigay pa lang kami, wala na, nasira na, di ba? So, maganda, sa bagay, kung may bigay na rin namin yun, soon sila rin naman mahihiya sa amin. At habang in-organize to, nakakatulong na rin kami. Bawat mga colleges na nagre-request sa akin, that's a minimum of 10 to 50,000. Example, ng Palawan yun, it's TU. Katatapos ko lang kanina lang, nag-download na naman sa kanila ng 40,000. That's a minimum of colleges pa nagre-request ng mga financial, like mga, nagkakandak ng mga tulong-tulong din, tumatanggap kami para makatulong din ang BBMII. NGO po ito hindi to nanggaling yung fund nito sa government. May sariling pondo yung non-government na BBMI. Kung baga, in the short term, huwag na natin patatagalin, nasa puso niya lang, may tao lang na malinis ang puso na galing sa ibang bansa na bumigay ng puso ito. Huwag kayong magtaka ba't napakalaki ng programs. Kasi malaki din yung pera na ibibigay natin para sa sambayan ng Pilipinas. Hindi ko naman po pwedeng bulsayin yan. Isa-isa ako sa mga national yan. Diba? Matik na lang natin na may bigay ng tama sa tao yan at matamasa nila yung tulong na masasabi. So yun lang po, maraming salamat sa inyong lahat. At napakarami. Na totoo lang. Hindi ko na pahabayan na maraming salamat sa inyong lahat. Hello, dahil ito po naman hindi talaga para pagtagalin, so the question and answer is now open. Kung sino po yung gustong humingi pa ng mga liwanag sa mga tanong-tanong na gusto nyong mapaliwanagan sa Bagong Bansang Maharlika International, pwede na po kayong magtanong. Thank you so much, Mr. Jovelyn. Glad meeting you. Yes. I had decided, I am Dr. Marcela Balikatan, the President of Tribal Tribes, Officers and Members, Philippines. Apo. But then, tumanda ako sa Makati. Banker po ako. 1973, I launched Ayala Makati. Then, it was closed, 1986, investment company was closed, 1986, when President Marcos was exiled in Hawaii. Then, I was called again, dito sa Amorsolo Village, 1994. 2 years lang naman din yung investment company. Well, nagsara po yun. So, medyo mayabang ako sa mga kasama ko, nakabisado kang Amorsolo. But then po, I failed, 10 o'clock pa ako dumating doon sa South Amorsolo, naglakad ako hanggang dito, North Amorsolo, di ko nakita yung address. So I suggest, dapat may building, ganun po, and then po, contact number. Diyan, nagte-text ako doon sa main office, sinagot ako, ito na lang po yun, about 1:30 na. Sa may Eurotel, nagsubukan ko na po na punta ng Eurotel. So that is for the inconvenience, po. Ang tanong ko po ganito, because I'm a banker, naniwala po ako doon sa mga na-transpired o mga accomplishment during the term of President Marcos Sr. na yung mga Pilipino ay ginamit niya na bilang beneficiary ng mga asset na kanyang dineklara. Alam po yan ng worldwide banks, worldwide companies in all the countries in the world. In fact, kung babasihan po natin yung mga assets na yan, sabi nga nung iba, ng mga maririnig ko, sa mga interest lamang, hindi na mauubos na i-allocate sa bawat Pilipino, even 110 millions of population in Filipino.
and worldwide. No po. Worldwide. Why? May mga OFW, may mga immigrants sa iba't ibang bansa. And so, I believe on that. And also, I believe sa mga currency po. Tumataas ang value ng currency kapag, lalo na kapag nakapag-imprenta na may gold backup. Naniniwala pa ako doon. Bakit? Yun po yung minomonitor namin. Bilang ay ang one of the investment company, yun po yung talaga minomonitor namin. And then gold. I believe in gold. During the Marcos administration, nag-open po siya ng nationwide mines company. So, nakakakita ng gold. Di ba? Then, ako na-experience ako, na bumibili ako ng mga pani, mga gold na maliliit, galing sa mines, po, sa Paracali. Then, yun po yung business ko, mga jewelries, gano'n. And so, with the Marcos, I believe on that also. So, iba po yung atin. Kung background po ng usapan ng pondo, na panggagalingan, parang ina-assume ko na this is a part, no, the program of this bagong bansang Maharlika is already a part. But then, due to discipline, no, of course, sisimulan lang muna sa ganong paraan. Ito na yung program na to. So parang ganon ang ina-assume ko. Correct me if I am wrong. Then ang tanong, it follows. Saan manggagaling ang pondo? Di ba? Saan? Pangalawa, kung ang pondong yan available, bakit ang administrasyon daw ay walang pondo? So hindi maaasahan na magkaroon ng pondo itong programang ito kasi ang administrasyon lang, ang government ay walang pondo. So kaya nagkaroon sila ng creation ng Maharlika Investment Fund. Ano po? Yung ganon. So, but then, yung question ko doon, babalikan na naman natin, saan manggagaling ang pondo? Okay, thank you so much. Okay. Okay lang po. Malaking bagay din po yung tanong ni Ma'am. And the short term, pinaka-in-short na tanong niya, saan nanggaling yung pondo? Ba't nagkaroon ng programa na bagong bansang Maharlika BBM International Incorporated? And then regarding doon sa sinabi niyang Maharlika Investment Fund at sa government, si Sir BBM, dun sa president natin, at nire-respeto natin yung posisyon niya pagdating sa pondo, automatically as a president, lahat naman na nasa government, may fund sila. So, hindi naman po maasa ang BBMII sa government. May sarili po siyang pondo na kung saan may malinis na puso na binigay yan para sa amin at ibibigay sa sambayan ng Pilipino, Luzon, Visayas, and Mindanao, nanggaling po siya sa ibang bansa na binigay po sa amin. Bigyan lang natin siya ng panahon para magharap sa inyo sa buong Pilipinas. Kasi gusto ko rin siyang respetuhin sa pagpapakilala niya at may alam na dito yung iba kasi confidential na pagkatao niya. Bakit bumigay ng ganun kalaki? Hindi po maasa ang BBMI sa government po ha, inuulit ko. Kung magbibigay man si Sir BBM sa BBMI, well, sa Maharlika Investment Fund, malaking bagay yon. Pero yung NGO po na bagong bansang Maharlika, BBM International Incorporated, may sariling pondo na nanggaling sa ibang bansa yung taong bumigay ng pondo para sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Inuulit ko po bigyan natin siya ng panahon para magpakilala sa inyo. Dahil magpapakilala at magpapakilala po siya. Hindi naman po yun siya taong kahit papano. Yung iba talaga dito may alam na. Ayaw ko lang magbitaw ng salita kasi gusto ko rin respetuhin yung decision niya na siya mismo ang magpakilala. So, thank you. Another question po. Julio po. Yes. Magandang hapon, Ma'am Joybeline. Regarding doon, no, yung karugtong lamang po ng inyong naging pahayag, meron nung isang panayam kayo sa isang istasyon ng radyo kung saan tahasan niyo pong naibahagi na ang isa sa mga pinanggalingan po ng pondo ay mula po kay Apo Lakay. Inyo rin pong nabanggit po doon, yun po sa aming pagkaunawa, na si Apo Lakay ay buhay at isa po siya sa pirmado o signatory po sa mga pondong inyong pinangahawakan. Gaano po katotoo ang bagay na to, ma'am? Okay. Malaking bagay. Thank you. Regarding doon sa sinabi ko sa Brigada Philippines, dun sa questionable po yung signatory na Senior Marcos. Na-detect nila na bago lang. So, nalinaw ko lang doon kasi ang pagbitaw ko ng salita, sabi niya, bago lang pinirma means buhay pa, siya mismo nagbitaw
daw nun yung taga-media. Ang sabi ko lang naman, may signatory yan, bigyan natin ng respeto kung kanino nang galing yung pera at isa siya sa signatory at bumigay ng pondo sa buong Pilipinas. Make it a surprise, pero bigyan natin ng panahon kung magpapakilala at lalabas siya. Pero make it a confidential din para sa part ng taong yon. Ayaw ko na magbitaw kasi medyo naiintriga na ako. Sa sunod kasi baka nasa senator na ako, sa Senate na. Kasi kumalat yung media na yon. Pinorek ko lang kasi may date ng signatory. This year lang yon. Ang sabi ko naman, sinagot ko siya doon sa media, hindi naman magpipirma yung patay. Buhay pa yung pumirma niyan at may tamang date. Hindi ako nagbitaw kung yung puto ng pananalita mo, nire-respeto ko yun, pero nire-respeto ko rin yung signatory nung pumirma. So, bigyan natin ng galang yun. Kasi, medyo it hurts kasi parang naapakan ko siya eh. Parang sinabi ko kaagad na dapat siyang magpakilala sa part niya. So, pinakita ko lang yun. Isa yung sa programa na permado siya, pero this year lang yun permado. Pero yung taga-media mismo ang nagsabing ganon. So, ginagalang ko at antayin natin siya mismo, lalabas siya sa buong Pilipinas. Kailangan lang natin kung kailan yung panahon niya. Dahil siya rin mismo ang signatory nun. So, yun lang po. Ano pa pong question natin? Next question po, ma'am, manggagaling kay Sir Jojo po. Hello, magandang hapon po sa lahat. Jojo Sadiwa po ma'am, representing Police Files tonight. At ito po yung issue ng tumama sa news clarification na po. Kung nakakuha na po ba ng permit ang organization ng EDM para maging private social welfare development po na agency na nakukuha po sa DSWD. Yes po. Yes po, sir. Katatapos lang actually, nung nakaraang araw, galing akong Bataan, request kasi siya ng mayor's office ng Bataan mismo. Registered po siya, hiningi rin ng copy ng SEC yung sa DSWD as accreditation. Then after that, lahat ng officer, yun na lang yung kulang accredited po kami sa Philippine National Police. Inayos din po namin sa Camp Rame kasi ang advice ng Camp Rame sa amin, ma'am, baka po pwede, bigyan niyo po kami ng officer list na notaryado and then yung sa DSWD, na, which is the same in accreditation, para isubmit natin at may bigay na rin namin yung letter nyo. Yun na lang rin pong inaantay namin, sir, kung kailan po ibaba. Kasi ang advice ni PNP Crame, endorse sa Bataan, sabi ni endorse Bataan, kunin ko lang yung kopya ng officer katatapos na nakaraan, baka within this next week, baka may submit na sa kanila, yun lang rin po ang inantay. Kasi tapos na rin po sa Bataan. Sabi kasi ni Crame sa amin, hindi mo namin ilabas yung accreditation as long as hindi tapos mismo sa main headquarters nyo. Kasi main headquarters nyo muna bago kami. Kumbaga bigyan natin ng galang yung probinsya kung saan kayo may headquarters. So yun na proper endorsement, yun na po, papunta na po siya sa Crame yan. Pero tapos na po sa PNP Bataan. Another endorsement lang po ang hinihingi. Kasi si DSWD, the same din. Lahat kasi ng officer kaya pinaluwas sa buong Pilipinas, kailangan notaryado yung kanilang personal details, kumbaga. Kasi medyo nagkaroon ng technical problem kasi yung dating officer kay SEC, naggaling din kami doon kasi sa issue nga po eh. Sabi niya, actually, nire-respeto naman namin kayo. Wala naman ng ganong klaseng ako sa iyo sa amin lang, malinis nyo rin yung kailangan din nating documents. Kasi kahit gano'n natin yan itamang proseso, binibintangan kasi kayo ng mga taong nangiintriga sa inyo. Hindi niyan maiwasan na nagtatanong, pero syempre, idaan natin sa legality. Yan naman po yung advice sa amin. Thank you po. Thank you po, Sir Jojo. Next question po is coming from Sir Dennis po. Good afternoon po. Dennis Siron po of Cardone ng Radyo Veritas. Dito po ay ang inyong pagharap ay bilang pagpapatotoo. Ano ba po ba talaga ang totoo at anong hindi totoo? Sa lumabas na issue number 1, inakusahan kayong scammers. Isa sa mga scammers. Number 2 is hinarang ang pondo na dapat ipamahagi ng DSWD. So bilang sa Radyo ng Katotohanan, ano po ang totoo rito at alin ang hindi totoo? Okay. Yung number 1, hindi totoo, hindi naman po kami scammer. Namimigay nga po kami agad-agad ng financial assistance, nagpagawa lang sila ng ID, CC sa amin. Isipin niyo po, kahit nakaprad, nahiya lang ako minsan sa mga taong
na pagbigyan nga namin, tinatag pa ako na social media like Facebook. Sabi ko nga, wag nyo itag-i-post yung mukha ko. Kasi mas better kung binigyan kayo ng financial assistance kung there's a minimum of 1,000 to 5,000 from National Director's Office, igawa nyo na lang ng ID. Kasi sinisisi ang BBMI, bakit daw naniningil kayo? Kasi as a voluntarily, kinuha yung pangalan, laylay ng headquarters, nagkasakit, na-present lang yung ID, pagtalikod, sinabihan pa na naniningil yan ng para sa ID. Hindi naman kami ganon. Kung gusto mo, kunin mo agad kahit wala ka pang sakit, mag-ano ka lang ng pangalan mo, kunin mo yung code, yun yung ipagawa mo, yung i-claim mo, kasi masakit eh, diba? Number 2, doon po sa Hinarang, which is totoo, papunta na po sana kami ng Malacanang noong February na mayroon isa sa Ilocos Region 1 na inakasuhan, parang kaso style set up na background namin for intelligence side ng BBMII, mga tao namin, yung pala set up siyang binastos yung tao namin na imbitado siya ng kapitan. Pag-invite sa kanya ng kapitan, yung 20 katao, legit daw silang binayaran ng pera. Kasi nag-file kami, binalikan namin ng kaso eh. Yung nagpahuli, binalikan namin ng kaso. Ngayon, ayaw madama yung nagsabi na, parang setup nga eh. Sabi niya, nagsalita sila. Binigyan po kami tagi-1,000 para lang magsalita kami na ganito gawin ang namin pagdating sa presinto para lang po maakusahan yung nasa loob mismo. Eh sana, hindi nyo na lang po kami inibatahan. Pati kapitan, dinamay po namin. Sana Kap, hindi nyo na lang kami inibatahan. Kasi una, pinahiya nyo lang kami sa area nyo. Pagkatapos, pinasok nyo pa kami agad sa kulungan. Dahil sa illegal detention eh. Pinasok ka agad, wala ka pang dandang sa barangay. Tapos, set up pa kami by the area. Parang talaga pambabastos. Tapos nung pinunders na namin sa Malacanang kasi nakakahiya eh. Kinausap ko mismo yung pinaka-head sa amin, yung isa sa malinis na puso. Nasabi ko, ba't dumating ang puntong ganito? Pati mukha ko, tarpulin niya doon, dalawa kami ng presidente, pinost pa sa lahat ng media eh. Sabi ko, ano po ba? Pagbibigay po ba tayo ng tulong? Grabe yung pagkatao namin dito, di ba? So sabi naman, ang advice po, harapin na po kung anong issue. So regarding doon, panahon na sana para ibigay namin sa sambayan ng Pilipino, kahit sino po magbibigay ng tulong. Harap na lang po sana kami, hinarang pa kami ng letter from the Office of the President in-endorse doon, nakulong po yung tao. That date of February po, panahon na po yun, yan po ang advice sa amin. Ayaw ko naman po bastusin or mamuna kasi naiiwas talaga ako sa bypassing. Antayin din naman natin yung magbibigay ng panahon na ibigay niya ng tama. Nahiya kami kasi dignidad namin nakasalalay doon eh. Sabi namin, sige, kung gano'n man din decision, inantay until now, wala po yung pagharap namin sa Malacanang. Pagharap po sana, for courtesy, syempre gusto ko naman galangin mismo yung taong magbibigay sa buong Pilipinas. Kaya yun nga po yung pinapaabiso ko sa inyo, automatically kahit sino taong nasa loob ng media, ang unang tatanungin, ba't may programang ganyan? Saan nanggaling yung pondo? Yun lang po talaga ang maisagot ko sa ngayon sa inyo. Bigyan natin ng respeto kung kailan niya ibibigay yun sa buong Pilipinas. Ibibigay naman na niya yan eh. Pero antayin lang natin at bigyan din natin siya ng galang o pasasalamat. Kasi kahit ako, nahiya nga ako. Ako kahit nasa posisyon ka sa voluntarily, personal akong tumutulong sa sambayan ng Pilipino kasi wala akong pakialam sa pera. Why? Pag namatay ako, hindi gold eh. Pera lang yan. Pero ang sa akin lang sana, makatulong sa kapwa. Yun kasi yung nasa puso ko. And then as of now, still working po ang BBMI. Gusto ko rin po ng protection sa inyong lahat at tulong. Sana matulungan ninyo para maibigay natin ng tama ito sa buong Pilipinas. Kami lang po yung way para maibigay ng tama, bigyan lang sana ng panahon o oras o respeto man yung taong magbibigay man ito sa bawat isa. Yun lang po. Tanong po. Tony Ma'am from DZME. Ma'am, anong dahilan ng DSWD para harangin yung pondo na ipamamahagi doon sa sinasabi niyong mga beneficiary? Ayun po, isa po yun siya sa nag-question. Na-media po kami nun pero sa ibang region. Pero ang advice ko po, ayusin na lang sa national. Yung baka po pwede at nakikiusap po kami, accreditation lang. Kasi bigyan naman natin ng respeto yung nasa posisyon. Kasi pag dinaan namin sa kanila, paano yung regional director, province, municipal, district, barangay? Diba? Ba't nag-appoint pa kami kung dadaanan namin sa kanila? Diba? So, yun po yung sinasabi namin. Diba? Bigyan naman sana ng panahon. Kaya sa
advice, nung nakausap naman namin yung attorney doon, sabi daw, sa advice ng sa tao ko mismo, sa secretary ko, ma'am, ginagalang niya na po, ma'am, sabi niya, anong advice niya? Mag-apa-accredit na lang po. Pero sabi ko, siguro mas mainam sa national, wag sa provinces. Kasi sa provinces, pati dyan dito may daan sa amin. Kasi kami yung legit na magbibigay sa tao. Huwag naman ganon. Kasi kaya, ba't kami mag-appoint pa? Idadaan naman namin sa inyo. Di sana, dinaan lang namin kay Sir BBM mismo. Diba? Para yung presidente mismo mag-download sa mga congressman, mayor. Diba? Ang iniiwasan kasi namin doon, individual nilang matamasa sana. Bigyan natin ng panahon, lalong-lalo sa mga senior citizen. Malaking halaga yun. Hindi naman yun pareho sa government na 2,000 pesos, 3,000 monthly. Kaya nga ini-individual para matamasa nila yung para sa kanila. Kasi sa kanila yan eh. Yung program na binanggit pag umidad ng 50, that's legit po yan siya. Naka-program po yan siya. Advice po yun ng taas namin. Kaya pag dinaan yung via government, isipin mo kung 50,000, dahil sa kanila, sa tingin mo, 50 bibigay. Diba? Hindi na. Hindi nga po ang advice namin. Kaya yung may ID noon, individual, ipipresent senior citizen ka. May programs naka-listing at bawat member ng BVMI, po yan siya, naka-computerize. Natitrace po yan siya sa buong Pilipinas. Ganun po ang ginagawa namin para legit yan individual nilang matatanggap. Ang iniiwasan kasi namin dito kasi kahit piso, huwag bawasan yung para sa tao. Yes. Kasi ang intensyon ng NGO ito, bibigay sa sambayan ng Pilipino na malinis naman ang pagtanggap at pasasalamat. Hindi yung may issue naman sa ibang pabarangay pa ng bulsa yan. O, di ba? May mga ganong klaseng issue, kaya yun namin mangyari. Kasi ang advice sa taas, kahit piso, huwag niyong bawasan pag nasa tao na at ibibigay yung tulong para sa kapwa. Yun lang po. Sige po, question pa po. May target po ba kayo kung kailan nyo pamamahagi yung sinasabi niyong ayuda? Anytime naman po, kung willing na po ang buong Pilipinas sa pagbibigay namin. Kasi ang inaantay lang naman namin yung pagbibigay namin. Paano nga makakabigay? Diyos ko, ang dami ng humarang. Hindi na namin alam kung saan ibigay yung pondo. Hindi rin naman namin pwede idaan sa government kasi legit na siya, individual na ibibigay. Diba? So anytime naman po, kung nakaready naman po ang Luzon, Visayas, and Mindanao, willing naman po kami ibigay agad-agad yan. Sana tanggapin naman nila ng tama na para sa kanila, di ba? As a organizing pa lang nga di ba? In-organize pa lang po namin, tumatanggap na agad kami, namimigay agad kami ng tulong. Kasi yung financial assistance, 1,000 to 5,000 from National Director's Office, ako mismo nagsasabi sa iyo, volunteer ko po yan. Ako mismo nagbibigay ng pondo. From the colleges and then elementary school, high school, pag nag-request kayo from school, binibigyan din po ng National Director's Office yun. Anytime po yan ha, tulad ng sinasabi ko, director na in-appoint sa buong Pilipinas, kapag maayos na ang flow, may bigay at may dapat pagbibigyan na ibibigay naman namin yan agad-agad para sa inyo. Dahil yun naman po ang intensyon ng BVMI. May hinihingi ibang requirements ang DSWD, ma'am, para doon sa formal na pamamahagi ninyo doon sa mga beneficiary? Yun na po ang advice sa amin ngayon, magpa-accredit na lang daw, hahayaan na raw po kami. Accredit na lang po ang request ng national. Para yun na lang daw po ang gamitin para sa mga probinsya. Kasi yung iba po, hindi nila nauunawaan. Sabi rin ng ibang taga-provinces, bakit nyo idaan pa dyan? Dito na sa amin. Kasi in-accredit na ni Mayor. Ida-download yun ni Mayor sa amin. Di naman namin dinaan kay Mayor. Dinaan namin sa Director, magpa-accredit level. Kumbaga, in a proper courtesy ang ginagawa namin para individual niyang matatanggap yun sa tao. So, nakumpay nyo naman yung Yes po. accreditation, no? Yes po. Ang inaantay na lang po namin na last ngayon na kailangan is yung sa DILG. Tapos na po lahat sa Bataan ngayon kasi po forward po ulit yan sa SEC kasi bago na po yung naupong presidente. Kasi bawat napapalitan yung naupong presidente, kailangan ipapalit din yung proper endorsement ng accreditation. Ma'am, gaano po ba nakalaki ang pondo ng BBMII? Ayun po yung iba po, kumalat na yan Pero ako na po nagsasabi sa ngayon kasi mostly sa inyo sa media ngayon, as I think 30 plus kayo,
Napakalaki po, pero yung kung ilang account po, medyo bigyan natin ng panahon mismo yung bibigay ng tulong siya magsasalita. Kasi ang iniiwasan ko dito yung bypassing at gusto ko siyang galangin kasi ginagalang niya ako sa posisyon ko kahit mas mababa ako sa kanya at siya mismo yung magbibigay ng tulong. Gusto ko rin siyang galangin kung kailan niya sabihin. Pero may mga tao na mga direktor na nakaalam na nito na sinasabi na rin ito sa media. Pero ako mismo sa national kasi online man yan, napapanood niya rin ako, pero gusto ko siyang galangin siya mismo magsasalita. Yun lang pang masasabi ko, napakalaki, which is hindi siya pa nanggaling sa government. Natutuwa nga ako at minsan nahihiya ako. Kasi yung mismong nagbigay ng tulong, napakabuti. Yung pagbibigyan, hindi ko alam Masama pala may mabuti. Ako kasi minsan naiisip ko lang, sabi ko, nakakahiya naman sa magbibigay ng tulong. Ito na lang tatanggap, hindi man na marunong magpasalamat, di ba? Ano rin siya, kumbaga nababatikos. Pero okay lang, nandito naman siya sa side natin na kung saan malinis nga yung puso niya, antay lang natin yung tama. At magpapakilala siya. Yun pang sinasabi ko sa inyo, magsasabi siya ng totoo sa buong Pilipinas. Antay lang natin. Kasi nagkaroon na ako ng technical issue sa ibang media Nadulas na ako kumbaga Pero yun ko naman syempre na every time na nag-uusap ka, nagiging yun sa amin dalawa. Sa akin lang, paggalang sa kanya, antayin natin. Pero yung BBMI sa buong Pilipinas, matik na siya ngayon na nagkakaroon agad ng bigayan. Hindi pa siya asing organized na, bumibigay na ako. Kasi yun ang intention ko bumigay sa sambayan ng Pilipino, meron man tayong personal na pera, basta makatulong sa kapwa, buo ako dyan. Diba? So, ano pa po question natin? Thank you po, Sir Tony, Sir Dennis. Next question po will be coming from Ms. Badet from Chinese News. Ma'am, good afternoon. Badet from Chinese Commercial News. I just would like to ask, ma'am, ilan na po ang miyembro ng ating yung pong BBMI. Oo. As well as, ano po ba yung mga benepisyo na makukuha natin? Third is, ano po ba yan? Para lang sa mga indigent po ba yan? Or para rin sa may mga, may mayayaman or something? Saka, kakayanin ba ng pondo natin na parang, I've heard na hindi lang pala per family, per individual na parang monthly din? Medyo, Yes po. Thank you. Maraming salamat. Yun, mas maganda yung malinaw ito Yung sa senior citizen, that's a monthly. Yung pre-education, pre-hospitalization, food security. Yung food security na sinasabi, yan yung ayuda para makakain yung bawat mahihirap sa mga liblib na lugar. Yun ang pinapriority ko. And then yung unang tanong mo, ang member nito is 20 million up sa buong Pilipinas. 20 million na. Sa 22-23 na ngayon, ang last record na na-check ko noong 2022 doon sa 20 million. So ngayon, 2023, baka pumatak na ng, I think, doon sa 35 or 36 million member. So, ito po, kaya po ganun kadami ang sumasali. Why? Kasi ayaw ko yung dumating sa puntong tutulong ako, isa ako sa mga national director. Pag mga nasa hospital o na meron naman silang identity card, binibigyan ko na kagad ng tulong. Kaya sabi nila, legit pa lang tumutulong at maraming salamat. Pero yung iba, hindi ko alam sorry. Pero yung pre-education, pre-hospitalization, legit po yung itatayo at napakalaking pondo natin para hindi natin, dapat itayo natin, hindi dapat natin i-disregard yung pagtago doon. Kasi kaya nga sinabing free. Paano mo, saan mo dadalhin yung tao pag na-hospital tapos sabihin mo free? Malamang sa sariling hospital niya, di ba? So ipapatayo po namin yan, ibibigay po namin yan ng tama sa inyo. So sa dami na po ng member na to, kunti na lang, kasi kunti na lang yung mga director na hindi pa kumpleto sa buong Pilipinas, why not ibibigay na namin ito? Kasi kailangan namin dito legit na director. Kasi ba why? Baka mamaya ibulsa yung pera, nawala na yung pera ng tao. See? Kaya gusto namin, very organizing siya, mahigpit kami, kaya pinapakuha namin yan na NBI clearance, police clearance, para lahat sila matanggap ng tama. At mahigpit ang BBMI. Pag nagbigay ng pondo, kahit piso, walang pabawas dyan. Why? Automatically terminated. Kasi yung pagbigay at pag-organize nito, dudot na kami, masakit na, nagpagawa lang nga ng ID, sila sa amin, di ba? So yun lang po ang qualification ng BBMI, kayo mismo magpapagawa ng ID, hindi po kami nagpapabayad dito, wala pong bayad ang tulong. Masakit na talaga, gusto ko na umiyak araw-araw na lang kasi kahit ako nga, sarili ko na, tumutulong nga ako Sabihin pa dahil sa ID ako, patututi, pamidya pa ako, nakapost. So, totoo. Sa lahat ng media in other provinces,
Naiiyak na lang ako minsan, natutuwa na lang ako sa mga nambirban. Sa bagay, sabi ko, mahihiya naman yan eh. Kaya kung i-free yan sa lahat ng tao, kasi kahit ako pwede kong bilhan na lang ng materials kaysa magpapa-financial assistance ako, 1,000 to 5,000 individual. Kung magkano lang yung pang-PBC ID, kahit ako na bumayad, di ba? Pero wag naman dumating sa punto, kami pa yung sinisi. Kasi sabi, naniningil, bakit may pautang ba kami sa'yo para singilin ka, di ba? Yun lang yung qualification nun. Pero wag lang sana isisi mismo sa amin. Ganun naman natin. Kung gusto mo, welcome. Hindi rin naman kami namimilit eh. Kung gusto, nagaling mismo sa opisina namin, pagpatulong kami, paggawa kami ng IT, tulungan mo kami, why not? Pagbili kami ng materials, paggawan ka namin. Di ba, pero simple, huwag lang natin dumating sa puntong makaapak tayo kasi may damdamin yung bawat isa eh. Akin hanggang ngayon, sinasuffer ko yan pero okay lang. Kasi darating yung panahon, sila mismo yung mahihiya sa amin. Nagpakahirap man ako dito as a voluntary at malinis nga ang puso ko, tumutulong din naman ako. Hindi ko na lang pinapatulan para hindi na siya hahaba pa. Diba? So, question po. Thank you. Thank you po. Next question po from Ms. Mers of Manila Standard. Magandang hapon po, Madam. Yes po. Actually, this is not a question, more of a suggestion. Kasi mostly, ang government, non-government agencies, normally, ang target beneficiaries nila ay yung mga poor of the poorest, gano'n, yung nasa laylayan, gano'n. Actually, parang wala po bang programa tayo na para sa mga halimbawa, yung professionals na nawalan ng trabaho, yung sa mga middle class. Kasi actually, naranasan namin to during the pandemic. Yes. Ang mas nahirapan actually yung middle class because we have bills to pay, tas wala kaming source of income pag nawalan ng trabaho. Ang mga government lagi nakatingin lang doon sa mga may hirap talaga na bibigyan ng pera, hindi naman alam para paano kalaguin. Nabigyan ng ayudan, kinabukasan nagparibad ng buhok, di ba? So, sana po, magkaroon din po kayo ng programa para sa katulad din namin na hindi na rin bumabata. Soon, after 5 years, mawawalan kami ng career na, hindi lang dun sa senior citizen eh. Yun nga po, yung mga mawawalan ng trabaho, may sakit, may... another question lang din po, halimbawa, yung katulad na ordinaryong tao katulad ko, paano namin kayo maaabot? San po ba may mga assigned offices po ba na pwede namin lapitan, magtanong para makahingi ng tulong? Yes, we have naman po. Ayan na po. Thank you. Maraming salamat, Mama. Okay, regarding doon sa tanong mo yung first question mo po, doon sa sinasabi mong wala po in the middle like that, magkakaroon po tayo na ipapatayo. That's all members of BVMII, isa yan pwede siya magiging empleyado. Kasi pagtayo mo po ng mga gusali, kailangan ng mga engineer. Pero karamihan din naman sa mga member nito, mga engineer, doctors na, kasi hihingi kami sa qualification na kung saan itatayo natin yung mga gusali, doon mismo sa mga membro din, sa listing. Hindi na kami magano ng mga resume, hindi. May record na kami doon mismo, matitrace na namin, nandoon din naman yung background nila, i-hire din namin yon. And then regarding doon sa mga director appointed with the area, may mga director na na-appoint talaga. Yung iba kasi kaya medyo iniiwasan kung may mga nagpapanggap. Talagang gumagamit sila sa amin. Kaya medyo masakit-sakit yun sa amin na hindi talaga kami aware. Kaya yung mga director na yan sa ngayon, ang advice ko sa buong Pilipinas, hindi ka po pwedeng umikot pag hindi ka naka-uniforme at wala kang appointment. Umikot po yan sila ngayon sa buong Pilipinas. Planchado na po yan sila pero inaano na lang namin yung kanilang mga clearances like NBI, PNP. Kailangan namin yun kasi kailangan namin ng record ng bawat director na na-appoint. Kasi mahirap sa panahon ngayon. Kahit voluntaryo yan, yung iba nagpagawa, yung iba daw hindi na pinagawa yung ID, tinakbo na. Kami mismo ang tumatapal. Nangyari yan sa ibang region. 10,000 person nag-join, biglang nag-walk out, resign. Yung form sinubmit lang sa office, yung pampagawa na hindi sinubmit. Ang tumapal mismo national, ako mismo ang tumapal. Pinagawa yan individual ng tao, inutusan, tapos bigla siya nag-resign. Yung pala, hindi siya legit na na-appoint. In-appoint lang siya nung barangay director, parang friend-friend ni ba?
So yun po ang inaiwasan namin sa panahon ngayon kasi nakakahiya. Kami na nga yung binibintangan, tinakbo pa yung pampagawa ng ID ng tao. Yung 10,000 person, times mo kailan yung pinagawa, yun po yung nabiktima sa amin. Kaya yun po ang inaiwasan namin sa ngayon. May higpit po kami, lalo na kumukuha na kami ng NBI clearance at saka police clearance, tapos naka-notary na dahil gusto namin, may bigay na rin namin ng tama ito sa buong Pilipinas. Question po. Thank you po. Another follow-up question po from Sir Jojo. Hello, ma'am. Ma'am, tawid muna ako sa ibang bansa kasi international naman ang BBMI. Apo. May mga miyembro na po ba tayong OFWs? Yes po. Lalong-lalo na sa USA. USA, Singapore. Sa part, ma'am, ng Middle East po, yung mga mas nangangailangan, yung mga distress na... Yung iba po kasi Sir, Malaysia, member siya, pero yung ibang ano-mano lang ng pamasahe muna para umuwi na ng Pilipinas. Member po siya, nagpapamember siya sa mga pamilya ng mga director appointee. Marami na po kasi international mga Pilipino, yung iba po lumalapit sa amin, nagle-letter lang. Kasi ngayon, hindi na po ako tumatanggap ng ID lang, kailangan may letter. Kasi yung iba, pag pinresent lang yung ID, binigay namin yung tulong agad para makauwi lang kasi gusto nila na work, ganon. Nagpo-provide, tumutulong naman kami. Napakarami na po sa buong Pilipinas, I think that's 5,000 person pa lang. Kasi ang nakalagay doon sa Singapore, Malaysia, USA, na nakauwi na po ng Palawan, Pilipinas Yung sa Palawan, 2 person lang pero galing siyang ibang bansa Yung po isa member po siya ng BBMI. Yung po yung natulungan namin. Pero yung iba po, hindi pa sila aware Kunti pa lang yung mga nakakapanood ng live kasi hindi pa siya kumakalat. Ang napapanood lang nila issue. Yung mga sabi daw, mga scammer daw yan, yung tarpaulin ko, yun napapanood ng taga-OFW na nakapauwi na sa amin. Pero yung iba, hindi pa sila aware. Kasi kaya nga po ako nagpa-press con kasi gusto ko malaman naman nila na totoo yung tulong. Huwag lang kaming siraan. Diba? Sige po, next question po. Meron pa po, ma'am. May katanungan pa rin po ako. Paano pong ugnayan nyo ng DMW? DMW, ano po? Yung Department of Migrant Workers. Sa ngayon po kasi hindi pa sila coordinated sa amin Ang nag-request pa lang po mostly sa amin, sir, na magiging member sa ibang bansa is yung mga headeds po na coordinated lang. Kasi sa amin, sir, nag-aantay lang din naman kami bigyan ng letter Actually, Sige. Actually, ma'am, yung kay Sir Jojo, naka-project na po yun sa Pinoy OFW magazine, Miss Ann Bulyo. Sa DMW po. Ipapasok po namin yan from Pinoy OFW magazine. Kaya dadagsain ka talaga, ma'am. Kasi may grupo ako ng ODAP Yung mga distress. Opo, sana mabigyan natin. Kasi yun lang naman yung... Opo, tama po. Kasi yun lang naman po yung purpose ng BBMI, ang makapatamasa sa buong Pilipino. Pero ano po tayo may qualification. Kailangan, kahit na sa ibang bansa siya, may dugo lang siya na po pwede Pilipino. Bawal sa atin yung pure, asawa ng, di ba, Pilipina, asawa siya. Hindi po pwede. Kailangan asawa lang, tapos yung anak. Kailangan may dugo siya. Kasi yung doon yung programs po for Filipino only. Kasi yung iba, maraming nag-apply, yung asawa ng foreigner, hindi po sa atin po pwede. Kailangan asawa lang, anak nun, kailangan all Filipinos only. Okay. Another question po from Miss Ann Bulyo po of Pinoy OFW Sige po, magazine. ma'am. Hello, ma'am, ako ulit. Nabanggit po ninyo kanina, malawak po yung naging programa po na inihayag po ng BBMII para sa mga Pilipino. Nabanggit din po ng ating kasamahang press dito na about sa mga OFW. So, sa kabuuan, ma'am, ano po yung talagang plano ng BBMII para sa mga kababayan po nating nasa abroad hanggang ngayon? Lalo-lalo na po yung mga pamilya po o yung mga nasa kalagayan po na hindi mabuti. Ano po yung kabuang plano po ng BBMI para sa kanila? Malaking bagay sana na lahat ng mga Pilipino dito mismo sa atin naninirahan at nagtatrabaho. Kung gusto po talaga nila at meron lang nga tayo sana sa atin din makauwi sila dahil kailangan din natin ng mga tao pag in-implement na natin ito.
sana makauwi sila sa Pilipinas at kung sinong coordinated na willing doon, sa ngayon, sana makaano din na sila sa atin, sa BBMII. Kasi hindi po kami basta-basta rin sa mga Pilipino doon kung ayaw rin naman ng tulong namin. Pero ang dalangan din naman namin, sana dito sila mismo rin manilbihan sa Pilipinas. Kasi yung iba kasi ma'am, medyo gusto namin natulungan, yung iba kasi ayaw. Naranasan ko yun ma'am. Nagdano pa ako volunteer pa ako mismo nag-donate. Pagdating sa area, dinisregard lang ng nasa posisyon. Ayaw ko siyang pangalanan, gusto ko siyang galangin kasi live one tayo ngayon. Pagbigay ko ng tulong, yung tao na sa area na mamimigay. Ang advice niya lang, hindi ka naman mayaman, isa dyan sa mga national mo para mamigay dito. Ako lang may karapatan at pwedeng mamuno dito na para mamigay para sa mga tao. Dinisregard yung tulong, pinauwi ko po yung ibibigay sa mga mahirap. Kasi nakaready na po, kumbaga, kaya ngayon po yung sinasabi ko, yung gusto, at gusto rin naman namin talagang matulungan lahat ng Pilipino, sana lumapit naman po sa amin para maibigay namin yung tamang tulong. Kasi maraming nangyari sa amin. Nangyari pa rin po sa ibang lugar. Maliban doon excuse lang, mismo yung nasa posisyon, yung humarang. Isipin mo po, araw na po yun At pagka umaga din nun, nagkasakit pa mismo yung humarang. I think at 10 tao, nagkaroon pa ng problem. Sumingi sa amin ng tulong. Nakakahiyang sabihin, ang sabi ko na lang, kahit wala pa yung ID, hinarang nung nasa posisyon, bigyan nyo ng tulong. Siya talaga mismo, kaya lahat ng nasa posisyon, di ko alam, lahat against yata, or iba, lahat naman ng kay Sir BBM welcome, pero yung mga kalaban yata, inaharang kami, ganon. Kasi bakit daw nakarating daw doon pa yung presidente para lang mamimigay, nasa posisyon naman daw sila. Hindi ko alam, may galit yata, di ba? Kaya sabi ko nga, hindi lahat palang nasa posisyon BBM, no, di ba? Kaya ayaw ko na bumanggit na baka may issue pa tayo. Yun talaga nangyari yun. Pero yun sa'yo, ma'am, kung gusto, why not? 24/7 naman tayong open ng BBMII. Salamat, ma'am. May karugtong po ako na tanong, ma'am. Nabanggit po o nabalitaan po namin na ang paraan po ng magiging mode of distribution ninyo ay bangko ba? O cash basis po? Ano po yun? Mostly po, pag nag-instruct, gusto ko rin galangin yung head namin, baka matik po yung banking. Kasi ano na tayo, we're organizing na tayo. Hindi na tayo pwede pa-cash kasi yung mga senior citizen, may mga edad na, baka card na yan. Ganun, naisip na rin po namin yon. Pero, syempre, pagdating sa decision, kasi kung individual na yan, tapos sa pakalaking halaga, baka pwede card na para yung mga senior, kahit withdraw na lang, diba? So, yun po, ganun po yung pamamaraan. Baka isa sa mga card na lang po, or siyempre, napakaano na natin ngayon, yung civilized na ng gusto, hindi na yung papila-pila pa, diba? Transfer na lang. Okay po. Thank you po, ma'am. Thank you, Ms. Ann Bulyo. Another question, ma'am, from Sir Dennis po. Last one question pa, if you want po. Last question ko po is, mayroon na po ba kayong bilang kung ilan na yung inyong nabigyan ng tulong? Okay. Meron na po, in the 20 million members, I think kalahati sa 10 million financial assistance. Bago pa kasi, yung iba kasi, sorry hindi ko naman nakalive kasi tayo, baka masaktan sila, baka sabihin, ang pangit naman ng ugali ng national, di ba? Hindi naman ganun kasi, yung iba kasi, halimbawa, nag-join ngayon, pagka umaga nagkasakit, automatic meron siya financial assistance. Nakakatuwa lang yung ganun. Pero mostly kalahati nabigyan na. Pero yung iba, karamihan nagre-request mga schools, mga elementary school, high school, colleges, yun po yung nagre-request. So, dun sa 10 million, ma'am, halo-halo na yun financially, Yes po. and Mga namatay. hospitalization, Opo. pinalibing, gano'n. Yes po. Karamihan po, sorry kasi mga manahimlay, hindi ko alam for na-excited. Siguro, favoritation, pagka umaga, natutulan na ng hininga, mga ganun. Pero totoo, hindi totoo naman, mga member ng BBMI, automatically, binibigyan po. Pero karamihan may mga edad. Napapansin ko po, in a member, in a 1 week, that's a 1,000 person na join sa BBMI, mga 5,000 person na mamamatay. Bilang ko po, kasi pumapasok siya sa ng financial assistance, nawawala na agad ng buhay. Pero yun po yung nabibigyan namin. Follow up lang po, mayroon po bang specific area ang pinakamarami sa ang probinsya o sa ang lugar? Ang hirap pala tamangga. Kahit ko na po kasi, ang pinakamarami po na nag-join sa buong Pilipinas, Visayas po at saka Mindanao. Ang Mindanao po naglalaro siya ng 10,000 weekly.
Ang Visayas po, 7 or 8 up member weekly. Ganon sila kadami. Sa Metro Manila, meron na kayo nabigyan. Yes, napakarami dito, pero konti lang kasi maraming mayayaman yata dito. Excuse me po, ako po, living witness, may inilapit ako nagda-dialysis. Inilapit ko sa kanya. So, yes, Totoo po yan. inilapit ko sa kanila. Meron din po akong member, ang family niya nasa Bisaya, nanay at kapatid niya po, meron na rin po doon nakatanggap namin ATM na, kaya siya naghagilap dito sa FB, nandun ako, kalugar ko po. So, kasi daw, bakit daw dito sa Manila wala? So, kami po mga taga Manila, inuumpisahan talaga namin i-share itong blessings na to sa lahat. Opo. Luzon, Visayas, Mindanao, tataka ako, medyo konti. Kaya sabi ko, mayaman na siguro itong mga taga Manila. Pero Luzon, Visayas, Mindanao po ang tulong. Inaantay lang din naman namin na gusto rin ng taga Manila ng tulong. Luzon ng Manila, di ba? Pero mostly karamihan talaga Visayas in Mindanao. Naglalaro siya weekly 10,000 to 7-8 person member. Ganun silang karami. Kaya ganun na rin karami. All the member last niya, 2022, 20 million. How about ngayon, 2023 na? Baka magpatak na nga siya ng mga 30 plus something. Okay po. Sige, question po. Question po, last question. Last two. Sa ganun na po. Sige na. Good morning. Good morning. Good afternoon po. Ma'am, tanong ko lang kung may... Mukhang kinichismis tayo. Sabi niya kasi ang babait niyo daw. Tanong ko lang, ma'am. Dalawa lang tanong ko actually. May pahintulot po ba ang Malacanang na gamitin ang mukha at yung pangalan na BBM? Automatic, ano na po siya, common sense, siya mismo. Aware po siya ng tulong na NGO ito. Kahit sino connected kay Sir BBM, hindi sana ito registered sa SEC, i-program sana, pinapapa sa NGO. Alam niya po, hindi natin pwede i-use yung mukha ng isang tao kung hindi tayo nagpo-courtesy. Okay. So, pangalawa, may plano po ba kayo pumasok sa party list? NGO po ito, wala po. Kasi, ano na tayo, real talk lang. Party list. Party list. Siguro kung desisyon ng taas natin, kung gusto niya, why not naman. Pero sa akin po, wala po ako sa ngayon na idea Kasi gusto ko naman kung anong desisyon. May mas mataas pa sa akin, sir Kung baga kung anong desisyon nila, why not? Kung magiging party list, hindi na kailangan magpa-register sa SEC kung party list na to. Diba? So, aware naman yung presidente dito at kung sino, may taga-Malacanang dito, At yung tinanong mo kanina na aware siya, alam niya talaga ito. Okay. Opo. Ilang beses na ito na-determine. Ito, last na talaga. Yung sinasabi niyo, ma'am, na may humaharang sa DSWD, may particular po ba tayong opisyal ng DSWD na nagsasabi kayo po ay wala kayong karapatan na gato ganyan? May particular po ba na ASEC, director ng DSWD, pangalan? Para maano natin na, yes, na meron talaga humaharang. Yes po, meron po. Hindi lang po sa DSWD, sa DILG pa. Gusto ko sanang iparating kay kay attorney sa DILG. Hindi ko na lang pinarating kasi nakakahiya Siya mismo humaharang din. Kasi para magagamit namin at namin na kasi siyempre social service din naman yun. Pati ito siyempre mga mahihirap, tulong sa mahihirap. Yun nga ang gusto ng DSWD sa totoo lang. Opo. Kasi para yung pondo nila hindi na
Hindi na sila mababawasan pondo nila. Pwede na nilang gamitin yung sa ibang di ba? Yes po. Pagka mga ganito mga NGOs, tumutulong sa kapwa, bakit kailangan pangharangin? Kaya gusto lang namin malaman para may tanong din namin sa yung sinasabi niya na humarang na taga DSWD. At actually, makakausap din namin para kung ano yung reaction niya. Okay. Siya kasi po, gusto ko rin galangin kung sino siya kasi napag-usapan man din ulit humingi kasi ulit ng dispensa Kasi nanggaling yung tao ko dito mismo sa taas, sa national, sabi niya, ma'am, nakausap ko na, sinabi ko rin sa kanya kasi sa provinces siya, hindi siya aware. Ang sabi naman ng taas, sabi niya, patingin kami ko accredit kayo kasi bakit doon niya dadaan yung pondo. Pero actually, nung nakausap namin sa national, sabi niya, wala naman kami pakialam yan, gusto lang din naman namin national, ma-accredit. Sa national po yun pero yung humarang po sa amin, province po. Pero hindi ko po siya mapangalanan, gawa ng marami po sila, sa dami pa naman ng issue sa buong Pilipinas. Hindi lang po isa, marami po sila. Pero naayos naman namin sa national ang advice lang naman ni DSWD sa amin, magpa-accredit lang kayo, wala mong problema, kayo mismo ang mamimigay. Yun po ang advice. Thank you po. Ano pa po? Okay na po, ma'am. Ma'am, may surprise ka sa kanila. Oo. Siya na magbigay Oo. All media member na kayo. Sige, papapill up na lang siya. Siya mamimigay sa inyo ng ID nyo. So, automatic ko po kayo pinapasok as isa po sa member na po ng BBMII. So, nakihinga, sir? Gusto ko rin po parating sa inyo kasi pag build up nyo sa kanya, siya na lang din mag-abot yung para sa inyo sa ngayon. So, malaking bagay din makatulong agad ako for transportation. Yes! Sa pag-fill up nyo ng form ngayon. Kasi gusto natin tumulong, dapat ipatamasa, di ba? Diba? Kasi ganun sila Yun naman talagang nasa puso namin. Pero siya lang mag-handle sa inyo dahil tapos naman ang ating program. Ito lang na gusto kong maparating sa inyo kayo mga nasa position. Maraming salamat sa inyo kasi malaking bagay makikita naman yung mabuting ginagawa. Kasi yung mostly nababalita sa buong Pilipinas, karamihan masasama, di ba? Gusto naman namin makita sa side namin, may mabuting ginawa naman kami. Hindi kami nang aagrabyado dito. Ang sa amin lang makatulong para sa sambayan ng Pilipino, may bigay lang ng tama ito sa Pilipino. Kasi sa Pilipino ito, sa atin to individual. Nagpapakahirap lang kami dito kasi ayaw din naman na dumating sa punto, magbibigay kami ng tulong, aapakan din yung pagkatao namin. Ang sa amin, kahit hindi na kami pasalamatan, samahan lang sa amin ng respeto, malaking bagay na yun. Mabuhay tayo sa mundong itong masaya at mapayapa. Maraming salamat sa inyo lahat. Nagpapasalamat ako at lubos din ako nagpapasalamat sa Presidente doon din yung pangunawa niya sa issue. Kasi pag napupost ako, kasama talaga siya. Yes. Kaya hiya na rin ako sa kanya kasi dahil sa nga NGO, Presidente siya. Unang-unang ginagalang ating Pangulo, tapos ganun yung issue pa sa kanya. Hindi pala maiwasan politika. Diba? So, huwag natin patulan yun at di ko rin pinapatulan yun. Malaking bagay sa panahon na makatulong kami para sa mga Pilipino. So, ngayong hapon, kumain na ba kayo? Kumain kayo. And then, magpipil up kayo. May abot si Ma'am para sa inyo. So, yun, maraming salamat sa inyong lahat. Request lang po, photo off kay ma'am. Yes! Media, tara po. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless.